Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video is about po sa ating Gimbal Show application. So itong Gimbal Show application ay makikita or mai-install po natin sa ating mga Google Play Store. And then yung ating Gimbal Show na application ay dapat nakakonect po siya sa ating gimbal stabilizer. So, para po ito ay mag-function. Before po na mag-start ako, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, so please subscribe and pakiclick na rin po ng aking notification bell para po lagi kang update sa mga videos na aking ina-upload. So, ayan guys, umpisahan na po natin. So, ito na po yung ating makikita. After po na ating turn on lahat yung ating mga permission. And then, dito po sa taas, makikita natin itong mga interface na nakalagay dito. So, ito po is dapat din po natin na malaman. So, dito sa taas, ito. Ayan. Dito po ay makikita natin yung camera sound. So, pwede siyang i-on, pwede siyang i-off. So, dapat po lagi siyang naka-on. And then, sa grid, ayan. Pwede po siyang grid line, grid diagonal. Ayan, pwede po kayong pumili dyan. So, dito naman po sa taas ay meron po tayo ditong setting ng ating video resolution. So, meron po tayong 720, meron po tayong 1080p and 4K. Ito po ay depende sa inyong cellphone kung hanggang saan po yung pwede niyang makaya. So, dahil yung sa atin is hanggang 1080p, so, yan lang po yung ating pipiliin. And then, dito naman po sa gitna, ayan, ito po ay yung kanyang mga galaw. Pag ito ang iyong pinili, so, ayan, sabi dito, follow face mode. So, ibig sabihin, kapag na-detect niya yung iyong face, ay susunod dito sa iyo. And then, dito naman po ay humanoid follow mode. So, ito sa tao. Kumbaga sa tao siya ay sumusunod. And then, ito namang isa, ayan, object follow mode. So, ayan, meron po siyang instruction kung paano mo siya gagawin. So, kailangan mo daw siya na i-scroll pababa. Ayan. And then, balik natin siya dito. And then, dito naman po, meron po tayong hand gesture. So, meron po ditong 4 gestures. So, ito yung scissor hands, palm gesture, okay gesture, and like gesture. So, yung scissor hands, ito daw po yung nagka-count ng 3 second na shooting. And then yung palm gesture, ito po yung nagsuswitch para sa video and photo. Yung okay gesture naman, ito yung nagto-turn face tracking for on or off. And like gesture, toggle horizontal and vertical mode. Naman po na nasa tabi, so ito yung house. Ayan. Ito po ay bumabalik dito sa kanyang pinakang interface. So, ayan, balik tayo sa ating video. So, ayan, dito naman po sa ibaba, ito pong nasa parteng itaas, ayan, ito po ay sa album. Nandito yung video, andito yung photo. Balik po ulit tayo. And then, dito naman po ay makikita natin yung iba't ibang klase ng mode na gusto nating gamitin. So, pipili ka lang po diyan. And then, dito naman tayo sa video natin. And then, ito naman po ay sa light. So, pwede po siyang naka-close, pero pwede rin naman po siya naka-always bright. Ayan.
gusto mo siya na naka-always bright. Pwede rin siya na close. Ayan, close natin. And then, ito naman pong isa, ito po ay para magpalit ang kanyang screen sa kabila. So, pag pinindot mo yan, pupunta po siya sa harap. Front camera. So, ayan guys, nasa front camera po tayo ngayon. Dito naman sa parteng itaas, ito po ay filter. So, pag pinindot po natin yan, ayan, may lalabas po dito na filter. Pwede po naka-auto, ayan. Pwede rin po na naka-bright, ayan, mag-adjust lang po tayo. Yung skin natin, kung gusto nating pumuti o bumata. And then yung slim, ayan, kung gusto nating paliitin yung ating pisngi. And then yung sa ating eye, kung gusto nating palakihin. Ayan, sample po natin sa eye. Ayan. O, lumalaki po ang aking mata. And then dito naman po sa skin, ayan, gumaganda ang aking balat. Pag pupul mo siya. And then dito naman po sa skin, ayan, pwede po siyang gumanda ang balat at bumata. And then dito naman po, pwede po siyang luminaw, mas luminaw. Ayan, brighter. Ayan, adjust lang po natin yan. And then kung gusto mo sa automatic, ayan, balik po siya sa automatic niyang setting. And then kung wala naman, ayan, pindutin lang natin yan para bumalik siya sa walang filter. So ngayon, dito naman tayo sa parteng ibaba ng ating camera. Punta tayo sa ALSO. So, ito yung interface ng ating ALSO. Meron po siyang sound. Ayan, pwede po siyang sound on or pwede din siyang sound off. Ito yung sound off niya. So, para mag-start, pindutin lang po natin yung start button. And then, dito guys ay meron po tayong makikita na naka-template na spin shot. So, dito is pwede po kayong lagay ng mga favorite nyong template for videos. So, ayan, balik na po uli natin. And then, dito naman po tayo sa time-lapse. Dito po sa time-lapse, ay meron po ditong shooting time setting. So, ito po ay pwede nyong iset ng 1 minute to 300 minutes. So, dito naman sa interval time, meron po naman dito na time setting na 0.5 second to 60 minutes. And then dito naman sa time lapse ay meron po siyang from left to right, from right to left, or for custom track. So, ayan guys, balik na po uli natin sa dati niyang setting. So, para po gamitin yan, start mo lang po siyang pindutin ang ating video. And then, dito naman po sa Dynazoom, ayan, kailangan mo lang po dito na kumuha ng isang object. So, ito, magsiselect ka po ng shooting effect. Pwede po siyang move out or move in. So, para mag-start, pindutin lang po ang start button. Ito yon. So, ayan yun. Oh, for example po, itong object na yan. So, yan, ayan guys, ganun siya. Parang kumbaga, focus lang siya doon sa isang bagay. Ayan. Move out. Para mag-move in naman, ayan, pindutin lang yan. And then, start button. Ayan. Pupunta na siya doon sa kanyang isang bagay kung saan siya nag-move in. And then, balik po uli natin sa move out. Start. So, ayan. Babalik na po uli siya sa kanyang setting. And then, dito naman po tayo sa video. Dito sa video, guys, ito yung ating common na ginagamit. So, ito yung madalas nating ginagamit para sa mga simple video na ating nire-record. Ito naman po sa photo ay kung saan ay pwede kang mag-shoot ng isang bagay or ng tao. And then, dito sa pano, meron po siyang recommended distance of more than 2 meters. The effect is more. Ayan, okay. Dito naman tayo sa clone.
So, guys, ay may nakalagay ng set ng time. So, ito ay may 5 second to 15 second. Pwede kang pumili dyan. And then sabi dito, please ensure that the shooting target does not exceed the reference line. That's all, guys. So, ito po yung ating mga interface ng ating Gimbal Show application. Ayan guys, naipakita ko na po sa inyo kung paano po gamitin ang ating Gimbal Show at kung ano-ano po yung kanyang mga gamit. So, ngayon po ay nagpapasalamat po ako sa inyong pakikinig at sa inyong panonood and sana po ay magkita-kita pa po tayo sa mga susunod ko pang mga vlog.